Guys, good morning po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Pilipinas. Maligayang araw po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. At again, tuloy po ang ating talakayan natin dito sa aking channel, ang Tabsong Viewpoint. So, again, remind ko lang po sa mga baguhan, yung mga first time na makakapanood ng aking video. Ang Tabsong Viewpoint po ay, ang niche nito ay commentary, reporting, at saka news. So again, nag-share tayo ng mga news dito, yung mga updated news na nangyayari sa ating bayan. So isinishare natin lalo na pagka napaka-importante. So kagaya nitong i-share natin ngayon, guys. So ito, gusto ko lang i-share sa mga kababayan natin, yung good news. Para sa akin kasi good news kasi ito eh. So, nakalagay po dito sa article, second batch of India-made BrahMos missile sent to Philippines. Okay, so basahin natin yung konting article po natin. So, ang article natin, syempre binabasa natin yan dito sa source ng information. So, galing ito sa mainstream media, which is dapat po natin yung paniwalaan kasi nga again, mas po ito mas nagre-research sila, mas nag-i-investigate sila dun sa validity ng information. So yun po ang pinaka-importante dito. Unlike dun sa mga nakikita natin na mga pinapahayag ng mga tinatawag nating mga influencer, sa social media, mga vlogger, at ang ilan po dyan sa mga yan ay inaakusahan sa Congress na fake news peddlers or fake news peddlers at purveyor po ng mga disinformation. So again, yan po ang mahigpit nating tinututulan, yung paglaganap ng fake news dito sa ating bayan na higit na nakakaapekto dun sa ating mga kababayan, sa future ng ating bansa. Masalimuot yan, pero ang inyo pong lingkod dito sa Tabsong hindi magsasawang ipaalala yung kasamaan ng epekto niyan sa ating mga mamamayan at sa buong bansa, yung paglaganap ng fake news, disinformation at false narrative. Again, balik tayo dito sa aking sinishare. So, basahin na lang natin yung konting information. So, Manila, Philippines. India has sent to the Philippines the second of 3 batch of BrahMos cruise missile, a year after the first delivery was completed. Okay? Unlike the first battery that was transported on the Indian Air Force transport aircraft, the second one is being delivered on a ship, as reported by India English language newspaper. So again, good news po ito kasi nga madadagdagan yung inventory natin ng isang klase ng sophisticated missile defense system na create ng India. So additional po ito sa ating arsenal para magkaroon tayo ng tinatawag na credible deterrence o yung tinatawag na self-defense credibility, di ba? So napaka-importante po nun. So medyo malaki-laki po yung budget. The Philippines is set to receive a total of 3 BrahMos missile battery under its 18.9 billion deal with BrahMos Aerospace Private Limited, an Indian-Russian joint venture, part of the Philippine Navy shore-based anti-ship missile system project. The first batch of BrahMos arrived in our country in April 2024, making it the third Southeast Asian nation to acquire the world's fastest supersonic anti-ship missile system after Indonesia and Vietnam. So, 3 bansa pa lang po ang merong supersonic cruise missile na BrahMos system dito sa Pilipinas. Again, ang good news po dito sa binasa natin, hindi na tayo mag-aano doon sa mga detalye ng missile system kasi yan po ay technical. So, ang maganda dito, yung binabanggit ng ating Defense Secretary na si Gibo Teodoro na magkakaroon ito ng parang actually hindi pala si Gibo Teodoro, si AFP Chief General Romeo Browner. So, bukod doon sa pag-acquire ng mga sophisticated missile defense system na to, magkakaroon tayo, ini-explore ng ating bansa yung pagkakaroon ng partnership
para dito i-develop yung technology or transfer of technology dito sa Pilipinas mismo gagawin. At yan po ang ina-advocate ng ating channel. So, dapat po yung mga defense equipment na yan, dito natin manufacture dito sa Pilipinas. Kasi nga, may ano po yan, may implikasyon po yan sa economy natin. Pagka yung technology po ay na-transfer sa atin at dito natin minanufacture, syempre makakatulong mo yun sa job generation ng bansa at saka yung knowledge may ta-transfer sa atin para mas ma-develop pa natin. And pag na-develop natin yan, later on po pwede natin yung maging export. Pwede nating i-export yan sa ibang bansa. So, napaka-importanting magkaroon tayo ng transfer of technology ng mga missile defense system na yan kasi nga nakakatulong yan sa national security natin. At the same time, tumataas yung deterrence capability. So, hindi basta-basta tayo pagtatangkaan na lang na sakupin ng ibang bansa. Diba? So, at the same time, yun po ang magandang plano ng bansa na long term yung objective dito pagdating sa mga yung defense equipment. So, yun po yung pinaka good news dito sa ating share ngayon. At yung napaka-importante po nito is parating na yung additional 3 batteries. So, kompleto po yung set niyan. Meron yung missile platform at the same time may radar yan at command and control. So, naka-package na siya. So, ini-explain niya ng mga expert na military personnel. So, makikita natin yan pagka operational na. Again, para po sa atin ito po ay good news at dapat natin itong ipagmalaki. Kasi nga, hindi lang ito basta naka-stockpile dyan. At least nakakatulong yan na magkaroon ng magdalawang isip yung may mga ibang bansa na may planong tayo o atakihin tayo or kung ano man ang dahilan, di ba? At least meron tayong pinangahawakan, meron tayong naitatabing pang depensa. Yun po ang objective natin. So, although hindi natin tinutulak na ang Pilipinas ay makipagdigma, pero ang pinaka-importante, nakahanda tayo just in case darating yung pinangangambahan nating digmaan. So, iba na po kasi yung nakahanda malaki ang tulong niyan sa atin. And then yun nga, para mas pa natin is yung tingnan natin yung sinasabi nilang joint manufacturing technology transfer at local production in the Philippines. Yan, to support our growing defense industry. So, ibig sabihin, yun nga po ang isang pinagdidiinan natin dito, i-develop ng ating bansa yung ating defense industry. So, makakatulong yan sa mga negosyante natin na mag-i-invest dun sa industry na yan, ng defense industry natin. At the same time, makakapag-generate yan trabaho para sa mga Pilipino. At the same time, pag yan ay nag-mature na yung technology, pwede pa natin i-export yan. Yung mga, pwede tayong mag-design ng mga defense equipment na export quality. So again, marami na pong kasing bansa ang gumawa niya na nag-develop nila yung kanilang defense industry. Ngayon, na po sila, kilala na sila sa buong mundo na nag-e-export ng mga na-develop nilang technology, weapons technology. Again, yan po ay magandang balita para sa ating mga kasandaluhan at ang prepared, yung military preparedness ng ating bansa. So again, yung mga ganito pong mga balita ay dapat nating i-share at dapat po nating maging proud dyan sa mga ganyang balita. So isa po yun sa mga balita na sinusuportahan ng ating channel. So kung kayo po ay may mga suggestion, comment, anything, pakisulat lang po dun sa ating comment section para at least mapag-usapan natin yan, talakayin natin yan, pag-usap-usapan natin dito sa ating binubuong community. Okay? So sa inyo lahat yan, maraming salamat po sa pakikinig at sa mga hindi pa nakapollow, please subscribe dito sa ating channel. At maraming salamat po ulit at magbabalik tayo sa susunod na mga tatalakayin nating topic. Yun lang po at sa inyong lahat dyan, peace.